Now, back to T3 dito sa TV5. Noong February 10, isang hold-upan na nangyari dyan sa isang mall sa Alabang. Tinangkang hold-upin ng isang lalaki ang isang armored van, pero dahil sa paglaban ng dalawang security guard, hindi na natuloy ang nakawan. Pero masaklap, parehong patay ang sikyo. At narito po ang kamag-anak sa mga sikyo na namatay. Anong pangalan po ng kapatid yung namatay? Elmer Tagok po. Okay, si Albert Tabok. Elmer Tagok. Elmer. Okay. Ngayon po, kaya kayo napunta rito sapagkat yung agency ayaw pong tumulong na bigyan man lang ng dissenting libingan Libingan po. yung inyong kapatid. Opo. At the same time, wala mang in-offer na ayuda para sa mga naiwan Wala po. ng inyong kapatid. Wala. Okay. Sige, ano bang sinasabing dahilan kapag tinatanong nyo at kapag lumalapit kayo sa kanila para sabihin yung problema? Tuwing kakausapin ko po yung lahat ng mga nakakausap ko, ang sasabihin ko po sa mas mataas. Palaging sasabihin ko sa mataas. So hindi nyo po nakakausap yung mataas, palaging meron kayong taong kinakausap sa baba at yung nasa baba sabihin, kakausapin sa taas. Opo. Sige po, ngayon kakausapin natin yung taas. Ano po? Nasa linya natin telepono si Mr. June Basierto, General Manager ng Gallantry Security Agency. Mr. Basierto, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sir, yung pong inyong security guard na napas lang po in line of duty at siya po'y nakipaglabanan, barilan doon sa mga hold-upper, kaya po siya napatay. Ngayon po, andito yung kanyang kamag-anak, hindi man yun lang kayang bigyan siya ng dissenting libingan. Para lang po sa kaliwanagan, simula po nung mangyari ang insidente yan, tinutulungan po siya ng ahensya. Ano pong tulong binibigyan niyo, sir? Simula po doon sa financial assistance. Tulad ng? Tulad Sa ng? financial assistance po, para lang po magamit nila kahit pansamantala. Ang ano nga po, sir? Tulad ng ano nga, sir? Pansamantala ano? Magkano yun? Inabutan po ng pera yan para panggastos doon sa mga umaattend ng burol. Okay. Pangalawa po, yung pong serbisyo sa kulinarya, Okay. sagot po ng kumpanya yon. Okay. Hanggang sa mailibing po doon sa huling hantungan niya. Oh, ang sinasabi po nila, yung pong lupa na kung saan ililibing po yung mga labi ng kanyang kapatid, ayaw nyo raw pong gastusan. Hindi naman po sa ayaw agastusan. Oh. Hindi lang po namin malaman kung saan po nila gustong ipalibing yung kanilang kamag-anak. Yung bang dahilan, ayaw nyo hindi rin nila malaman kung saan yung gusto ipalibing, kaya hindi pa nila muna kayo kinakausap tungkol dun sa pera. Hindi po, marami po ako nakakausap eh. Kahit po siya si Mr. June Basierto eh. Dumalo ba siya sa burol? Kung siya po yung general manager, doon lang po siya sa labas. Yung parang OIC po nila, yung nagpunta ro. Hoy, Basierto, dumalo ka ba sa burol? Nung Monday ho. Nung Monday. Nagbigay ka ba ng abuloy? Nagbigay ka ng abuloy? Tama po, nagbigay po ako ng abuloy. Magkano binigay mong pabuloy? 5,000 po. Galing po sa personal na pera ko po yun. Sa loob siya ng punerarya. Good boy. Dapat lang magbigay ka talaga. Pero, Tama po. pero kailangan, Padre, yung pang libingan, yung lupa, dapat bayaran mo. Na kung saan ililibing yung kanyang kapatid. Katulad nga po nung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi naman po nila binabanggit sa amin Okay. kung saan po nila gustong Saan ba gustong yung ilibing? kanilang Doon kamag-anak. po sa everlasting peace. Eh, nakalagay po yun sa Everlasting peace. Sa San Sige Pedro po, po. makipagkita lang po sila sa amin para maiayos. Kasi kung hindi mo babayaran, ikaw ilalagay namin sa everlasting peace. Sige. Kung hindi po niya, kung meron na po silang na-identify na lugar, di makipagkita lang po sa opisina para Ayan. maiayos po kung ano po Ayun. yung dapat gawin. Okay. Okay. So, ngayon, pangalawa, hilit lang ito. Hindi naman, wala namang persahan, pero kung talaga may konsensya ka, baka naman pwede mong tulungan yung mga naiwang mga anak. Nabanggit na po sa akin yung asawa kanina yan. Sinabi Opo. ko po't may ginagawa po akong paraan. Aba, anong paraan? Halimbawa, bossing. Ay, hindi ko lang po masabi sa inyo sa ere kasi subject po na approval ng Board of Directors po yan. Ano halimbawa, Hotel ko na financial? po yun. O baka bigyan mo lang ng mga tinapay-tinapay lang, sardinas. Palagay ko naman, hindi ko naman po siguro gagawin yun. Ayun, okay, bueno. So, bossing,
Okay naman pala kausap yung general manager. naman pala eh. Sasamahan po namin sa inyong tanggapan, general manager, sir. Wala pong problema. Wala Thank pong you. problema. Ako talaga mabait pala to. Magaling ka pala, sir, eh. Gallantry, security. Oh, talagang ganun to. Oh. Gusto ko maging kaibigan to. Yeah. Mabait to. Hindi lang galante. Galante. Galante pa. Okay, okay, Oh, okay. salamat ha, sir. Salamat Sasamahan din, namin dyan sa inyong tanggapan. Mabuhay po kayo, sir. Okay. Sasamahan po namin kayo doon sa jail manager para kayo na mag-uusap tungkol doon sa mga pinangako niya. Okay? Sige po. Kailan po yun? Bukas na bukas. Panawagan sa nawawalang bata. First year high school ang 13 anyos na si Kim John Ross Espino. Hindi tiyak kung kailan siya kinuha ng mga suspect na sina alias Archie at alias Tater. Wala siya sa lugar nila sa 2nd Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Kung may impormasyon kayo, pakitawagan na sina Nanay Lude Hermano sa 431-1973 o kaya si Marie Rose Anspino sa 0905-738-0727 o sa 431-8850. Sa pagbabalik ng programang Gigiba sa pader na mga manloloko at si Raulo. Negosyanteng nanloko sa dating mga empleyado at nambulsa sa mga benepisyo. Walang yaka talaga. Sisingilin ng T3. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email t3sagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. Bakit kaya nyo lang isihuan? Baguhan ka pa lang